Okay, dako po tayo sa ating question and answer, mga kapatid. Okay. So, ako po si Angela Pera. Yun, galing po ako sa Quezon Province. So, ngayon, nagstay lang ako dito. So, ayan, bisita lang din po na invite. Yun, yung question ko po, tinanong ko na po sa kanila kanina, pero sabihin ko ulit para alam nating lahat. So, dahil, alam niyo naman, yung generation natin ngayon masyado na magulo, di ba? So, ang daming religions, ang daming beliefs, ang daming doctrines na magkakahalo. So, pagpalagay natin na merong dalawang tao na magkaiba ang beliefs, magkaiba ang religion, so, possible po ba na pareho sila ay maligtas po balang araw po? So, yan po yung question, mga kapatid. Dalawang tao, magkaiba po ng grupo, magkaiba ng pananampalataya. So, pwede bang maligtas ang tao na kahit na magkaiba ang kanila pong samahan? So, maganda pong tanong ito, mga kapatid. Sa Seventh-day Adventist, hindi ko alam kung papayag yung iba, pero sa mga nabasa ko po at sa stand po ng Seventh-day Adventist ay hindi po tayo naniniwala na yung miyembro lang ang maliligtas. Hindi po tayo naniniwala sa ganon. Siguro basahin natin yung nasa Aklat ng Juan, chapter 10, verse 16. Kasi yung tanong, parang sinasabi rin natin na mayroon bang maliligtas na nasa ibang pananampalataya. Ang sabi po dyan, at meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, malinaw po dito na meron pong tupa sa ibang kulungan. Kaya lang, Sister Angela, dito po sa talatang ito, mayroong paraan na gagamitin ang Panginoon. Sila po ay dadalhin sa isang kulungan. Pag pinag-aralan po natin yung Book of Revelation, bago dumating yung ating Panginoon, ay mayroon pong tinatawag na loud cry, huling malakas na sigaw. Ito po yung pangangaral na pangmalawakang pangangaral bago dumating yung close of probation. Sa Bible kasi, mayroon tinatawag na pagsasara ng pintuan ng awa o pagsasara ng kaligtasan. Kung papaanong sa panahon ni Noe na sinarado yung pinto ng ark, ay ganun din sa pagdating ng Panginoon. Siguro, para mapatunayan natin na mayroon nga nung nang pangyayari, ay basahin natin yung Proverbs chapter 1, verse 23 at hanggang 28. Ang sabi niyan, magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking spirito sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. 25, ngunit inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi niyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. 27, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasukunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magagayo, tatawag sila sa akin. 28, ngunit hindi ako sasagot, hanapin lang akong masikap, ngunit hindi lang ako masusumpungan. Bago po iyon, ay meron po tayong tinatawag na loud cry. Ito yung pangangaral. So, galing sa ibang mga denomination ay pag-iisahin sa tunay na kawan. So, ang sagot natin doon ay meron. Meron pong mga paraan ang gagawin ng Panginoon sa mga aabutang buhay. Siguro na lang ay ang tanong po ay paano yung mga namatay na nasa magkaibang pananampalataya? Pero hindi ko alam kung kasama yun sa tanong. Bigay ko muna kay Brother Gomer. Baka po meron siyang susog doon sa part na yon. Tapos ay kung mayroong follow-up si kapatid. Maraming salamat, sister, doon sa tanong mo. Actually, yung tanong na yun ay napaka-broad. Kasi ang tanong niya, paano kung magkaiba ng relihiyon? Hindi naman niya tinukoy kung anong klase ang relihiyon. Kung anong klaseng relihiyon yung kanyang tinutukoy. Ngayon, kung ang pag-uusapan po natin kasi ay salvation, ay maliwanag po ang itinuturo ng banal na kasulatan na ang salvation ay sa magitan lamang ng ating Panginoong Hesus.
Wala pong ano yun walang duda. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ngayon, kung pag-uusapan po natin ang religion, napakarami pong religion sa mundo. Iba-iba pong religion yan. Ang Christianity is one of them. Okay? Yung pong denomination under Christian religion, denomination po yon. Pero pag pinag-usapan natin per se, ang religion, abay marami ho. Christian, Islam, Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism, Confucianism. Napakarami po niyang relihiyon na yan, mga kapatid. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung kaligtasan, per se, biblically speaking, ang sabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Sa pangalan lang ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga, ang burden ng Christian ay ipangaral ang Ebanghelyo. At isa po yan sa palatandaan. Ang sabi sa Mateo 24, ang talata 14. Pansinin po ninyo. At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. So, ang ibig sabihin, even the other religion who don't know Christ, maririnig nila. Ang sabi rito, sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. So, isa sa palatandaan, sister, na malapit ng wakas kapag ang Ebanghelyong ito ay naipangaral na sa buong sanglibutan. At ito yung misyon na iniwan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Mateo 28, ang talata 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tuloy, verse 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya nga, sa Christian denomination, marami. Andiyan ang Baptist, Adventist, Born Again, Pentecostal, Dating Daan, hindi ba? Dami niyan. Ang sabi ng ating Panginoon, uturo ninyo sa kanila na ganapin. Kaya pala, pagdating doon sa Mateo 7:21, pakinggan po natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay ano? Ay papasok sa kaharian ng langit. Ito na yung malungkot, mga kapatid. Well, pag tiningnan natin lahat ng mga relihiyon na yan, under the denomination, sa Christian denomination, puro naman sila Panginoon, Panginoon eh. Pero sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi, kundi sino daw? Sino? Ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tuloy pa natin. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon. Hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Hindi ba sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? Nakita po ninyo yan? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ay hindi ba ngayon ay makikita natin sa TV, mayroong isang samahan, nagaanyaya, o yung mga pilay, punta rito. Ay makapangyarihang gawa yun eh. Pero, ano sabi ng Panginoon? Verse 23. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Pag tiningnan niyo po yun sa Greek word, yung katampalasanan na yan, ang kahulugan po niyan sa Greek word ay anomia. Ang ibig sabihin ng anomia, ito yung mga taong tumatanggi na sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin, marami ho ngayon ang nagpapahayag na sila'y may pananampalataya sa Diyos din naman, pero pag inintroduce mo na sa kanila, ito ang kalooban ng Diyos, ito ang kanyang kautusan, sasabihin nila, ay ayaw namin yan. Yun ang malungkot, mga kapatid. Kaya doon sa tanong ni Sister, tayo po ay hindi humahatol kung ano man yung kalagayan ng isang tao, kung ano man yung kanyang pinaniniwalaan. Ang itinuturo po natin dito, mga kapatid, para tayo po'y makapagdesisyon ng tama, itinuturo natin kung ano yung itinuturo ng Biblia. Okay?
Hindi para pangunahan kung ano man ang magiging desisyon ng Diyos, kundi para malaman ng tao kung ano yung kalooban talaga ng ating Panginoon. Maraming nagsasabi, iniibig ko ang Diyos eh. Di ho ba pag tinanong mo, iniibig mo ba ang Diyos? Yes. Pero papaano mong nasabi na iniibig mo ang Diyos? Ang sabi doon sa unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ano daw ang pag-ibig sa Diyos? Na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pwede kong sabihin na iniibig ko ang Diyos samantalang nilalabag ko ang kanyang utos. Tama? May mga tao pong sinasabi nila, iniibig nila ang Diyos, pero hayagan po nilang nilalabag ang utos ng Diyos. Ang sabi dito, ang pag-ibig sa Diyos, tuparin ang kanyang mga utos. Ang sabi ng ating Panginoon, Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. So dito po nadidivide ang mananampalataya, mga kapatid. Dito po nahahati. Kasi may tungkulin ang mananampalataya. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Yes, pwede mong sabihin, iniibig mo ang Diyos. Pwede mong sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos. Ay sabi nga ng Panginoon ano sabi niya sa Lucas 6:46? Tingnan po ninyo. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at ano daw? Di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Nakita po ninyo, mga kapatid, I'm sorry to say, marami pong relihiyon ngayon ang nag-aangkin na sila ay tunay, sila ang tunay na iglesia. Pero pag sinabi mo, ito ang kalooban ng Diyos, ay, wala na yan. Di ho ba'y nakakapangdaya? Di ho ba'y napakadelikado? Kaya nga, dito po ay hindi para tayo'y humatol, sapagkat ang Diyos ang hahatol sa huli. Ang sabi ng unang Timoteo 4:10, kung kaligtasan ang pag-uusapan, doon sa tanong ni sister, maliligtas pa sila? I don't know, sister. Pero sa ating binasa at sa ating itinuturo, yan ang mababasa natin sa Biblia. Ano sabi ng ating Panginoon? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisam palataya, mga kapatid. Kaya tayo bilang mananampalataya, ano ang ating dapat gawin? Ay nanay mo, hindi pa nakakilala sa Panginoon, ituro mo. Ang sabi ng Gawa 26, tingnan po ninyo sa talatang 16. Datapot magbangon ka, sabi ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Verse 17, na iniligtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. So si Apostol Pablo, isinugo ng Diyos sa mga Gentiles. At kasama tayo doon sa mga hintil na yan. Ano ang gagawin ni Apostol Pablo sa mga hintil? Tingnan po ninyo sa 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Okay? Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Alam nyo, marami po tao ngayon, nakala nila sa liwanag sila Pero, nasa kadiliman pala. Bakit kala nila nasa liwanag? Kasi nagpipraise the Lord naman Sasamba, halimbawa, linggo ng madaling araw, nasa simbahan na. After simbahan, punta na sa sabungan. Meron bang ganon? Meron. Magsisimba, pero after simba, ay nakapila na sa loto. After simba, nandun na sa beer house. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Paano tayo mapupunta sa kapangyarihan ng Diyos? Kapag tayo ay nagpasakop na sa gobyerno ng Diyos. At ang gobyerno ng Diyos, yung kanyang kautusan. Tama? Hanggat hindi ka nagpapasakop sa gobyerno ng Diyos, huwag mong lukuhin yung sarili mo na sinasabi mo, nasa gobyerno ako ng Diyos, samantalang rebelde ka sa kanyang kalooban. Marami pong ganun ngayon
upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So kailangan po natin itong i-share kung ano yung ating narinig, kung ano yung ating pag-asa sa buhay na ito doon sa mga nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya doon sa tanong mo, sister, wala akong sagot doon na yes or no. Ang sagot po doon ay itong sinabi natin na kailangan ang lahat ng tao ay marinig ang ibanghelyong ito, yung tamang ibanghelyo, hindi yung maling ibanghelyo. Kasi may maling ibanghelyo eh. Ay, basta't sumampalataya sa Panginoon, kahit hindi ka na sumunod sa utos. Tamang ibanghelyo ba yan? Sumampalataya ka na sa Panginoon, ay hindi kailangan ng utos. Ibig sabihin, ano ba ang utos? Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sinungaling. Tapos sasabihin sa'yo, sumampalataya ka lang sa Panginoon, hindi kailangan sundin utos. Sumampalataya ka lang sa Panginoon, pwede kang magnakaw, pwedeng 3 asawa. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Mga kapatid, hindi yun totoong ibanghelyo. Kapag ka ganun ang ibanghelyong itinuro sa'yo, mag-praise God ka lang at walang utos, peking ibanghelyo po yan. Ikapapahamak. Salamat. Lilinawin ko lang po mga kapatid. Una, tandaan nyo, ang sinagot ko po ay meron pero dadalhin. So walang contradiction doon. Yung sinasabi ko po doon, meron pero dadalhin sa pamagitan ng pangangaral. Okay? So malinaw yan. Ngayon, yung binabanggit ni Brother Gomer ay napakaganda para doon sa mga tao na niloob ng Panginoon na marinig nila yung pabalita. Katulad kay sister. So, tinan po ninyo yung isang kaso sa pamagitan po ng karanasan ng ating Panginoon dito sa Juan. John chapter 9 verse 39 hanggang 41 ay ganito yung nakasulat. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. 40. Yaong mga Parisiyo nga nakasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanila, kami baga naman ay mga bulag din. Sa verse 41, at sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo yung mga bulag ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Dapat ngayon sinabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. So ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, ang mga Hudyo na nakaalam sa mga sinasabi ng Panginoon, pero ayaw nilang paniwalaan, ay nananatili yung kanilang kasalanan. Sa madaling salita, yung mga napaabutan ng Ebanghelyo, nanatili pa rin kahit alam nilang mayroong katotohanan, ay may pananagutan po sa Panginoon yon. So, mayroong paraan. Kaya nga ginamit ko, mayroong malawakang pangangaral para maipaalam sa kanilang lahat. Mga kapatid, yung pabalita. So, ibig sabihin, hindi aksidente, sister, na napunta ka dito. May plano ang Panginoon kung bakit ka napunta dito. So, yan ay dapat nating tandaan, mga kapatid. Ngayon, may binitin ako kanina na papaano naman yung mga namatay na hindi naman napaabutan ng pabalita. Siyempre, hindi naman narating ng pangangaral lahat. Mayroong mga lugar na talagang hindi man lang yan naabot ng pabalita pero namatay na sila. So, basahin natin yung Roma 2:12. No? Ito po ay para doon sa hindi nakarinig kasi yung sinagot namin ni Brother Gomer, ito yung mga tao na napaabutan at nakaalam ng katotohanan. Doon sa verse 12 muna hanggang 16, sapagkat ang lahat na nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Datapat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsigawa ng mga bagay na kautusan, ang mga ito
na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So ibig sabihin mga kapatid ay bahala yung Panginoon. Meron tayong tinatawag na special revelation at ito po yung paano gumagawa ang Panginoon sa isip ng mga tao. Paano nagpapahayag ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Hindi pa rin natin pwedeng sabihin, di sila maligtas o maliligtas sila. Ang Panginoon ang hahatol at ang nakakaalam. So, yun po, mga kapatid. Kasi isa po akong OFW. OFW? Yeah. Hindi po ako nakapag-church. So, ang tanong ko lang po if kung hindi po ba tayo makapagsimba, hindi po ba tayo maliligtas? Oh, maganda yan. Magandang tanong po yan. Sige. So, marami po tayong mga nanonood na hindi nakakapagsimba, nanonood na lang. Masyado pong judgmental. Parang wala naman tayong karapatan na sabihin na hindi sila maliligtas. Actually, marami po ang mga nag-abroad, yung mga OFW, yung talagang mga may magagandang work din na hindi po hinihingi ng pagkakataon na makapag-church sila. Yung iba, malayo yung church. Sa Middle East, napakahigpit yung ibang lugar pa doon. So, merong iba-ibang dahilan, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi maliligtas kasi yun nga sinasabi ko na hindi natin nakakapagsimba. Tapos, nung makauwi dito, o kaya naman ay nung nagkaroon na ng chance na makapagsimba ay napaka-active naman. So, hindi natin po pwedeng sabihin na hindi maliligtas. Kasi yung puso ng isang tao, halimbawa, ang gustong-gusto ko, tapos ako, marami akong nakakausap. Gusto kong magsimba, hindi ko alam ang simbahan. Gusto kong magsimba pero hindi makaalis. May inaalagaan, ganito, ganyan. Hindi kasi natin pwedeng hatulan yung tao. Dahil yung kanyang puso, ang nakakaalam lamang ay ang Panginoon. Parang ang pangit na magsalita kami dito. Walang kaligtasan yung mga yon. Hindi po kami Diyos para hatulan. Narito po kami para magbigay ng inspirasyon or mag-comfort po yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa na hindi nakakapagsimba. Siguraduhin lang po ninyo na ang inyong puso nasa Panginoon. Napakahirap talaga po ng sitwasyon. Kaya ako, sarili ko, ay hindi ko po pwedeng sabihin na walang kaligtasan ang mga taong ganon. Kasi Diyos lamang ang makapagsasabi. Brother Gomer, baka meron kang gustong sabihin. Yung maliligtas ba yung hindi nagsisimba? Kasi nga, OFW mga kapatid. Alam nyo, ako rin po noon ay nagplano ring mag-abroad sa totoo lang. Bago pa lang ako umalis papuntang abroad ay nalulungkot na ako. Kasi alam ko malalabag ko na yung Sabat Pero awa ng Diyos, hindi ako natuloy. Hindi ako natuloy mga kapatid. Well, doon sa mga nasa ganun ng sitwasyon ngayon, mga kapatid, siguro ang aking maipapayo, kung maaari, nagawan po natin ng paraan na hindi maging ganun. Or halimbawa, pwede ba tayong magpaalam, magawa natin ng paraan na tayo po ay makadalo? Gawin po natin, mga kapatid. Ngayon, doon naman sa mga wala pa sa ganong sitwasyon. Doon sa mga wala pa. Nagpaplano pa lang. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, kung atin pong ipa-priority ang atin pong pananampalataya bilang mga Adventist, doon pa lang sa kurso na kukunin mo pag nag-aaral ka, dapat may preparation ka na. No? Halimbawa, bakit ka kukuha ng isang kurso na alam mo na pag nagtrabaho ka na, malalabag mo ang Sabat? Hindi ho ba mga kapatid? So, kumbaga, hindi ho natin pwedeng tuksuhin ang Diyos na, pagdating ng panahon, bahala na ang Diyos. Pero alam mo talaga na doon sa trabaho na papasukin mo, hindi po pwedeng hindi mo malabag ang Sabat, ay ba't doon ka pa rin? Hindi ho ba mga kapatid? So doon sa mga nasa sitwasyon na yun na nga, katulad ni Sister, dahil sa kanyang trabaho, yung kanyang amo ay hindi naman maintindihan yung kanyang reliyon, at siguro ay mahirap namang isacrifice yung work, mga kapatid. So, ang aking may papayo, ipag-pray po natin sa Panginoon. Hindi naman hubingi ang ating Panginoon sa ating mga kalagayan. At naniniwala ako na sa kapangyarihan ng Panginoon, kaya kanyang iahon doon sa kalagayan na iniisip mo na hindi maganda.
Ang ibig sabihin lamang, kailangan magkaroon tayo ng pagsisikap na makaalis ka sa ganong sitwasyon. Ang ibig sabihin, wag po nating ilalagay yung ating sitwasyon doon sa kalagayan na yung paglilingkod mo sa Panginoon ay masisira. Hindi ho ba? Kaya nga, ang payo ko sa mga kabataan ngayon, ang mga nag-aaral, planuhin niyo po yung mga kurso na inyong kinukuha. Kung ito bang kurso kung ito baka pag nag-apply ako ng trabaho dito sa trabahong ito madadali ba yung Sabado? Kaya nga dito, mga kapatid, talagang medyo pag-isipan po nating mabuti. Ngayon doon sa mga nasa sitwasyon, ako po nakaranas na akong ganyan Compromise po talaga. At napakahirap nung kalagayan na nako-compromise ang iyong pananampalataya dahil sa iyong trabaho. Alam ko ang Panginoon may paraan kung tayo po ay lalapit, mga kapatid. Ay mahirap po yung kalagayan na dadating ang Panginoon na baga hindi ba tayo gagawa ng paraan para maialis tayo doon sa ganong kalagayan. Dapat to meron. Ayun po yung aking maipapayo. No? Pero doon sa hatol na maliligtas pa. Alam niyo, doon sa tanong na yun, tingnan po ninyo yung tanong. Hindi po yun ang basis ng salvation. Kung kayo po yung nakinig kanina doon sa ating sermon, never na ang pagsunod natin sa kautusan ay basis ng ating salvation. Ang basis ng ating salvation ay ang relationship natin sa Diyos. At hindi mo gugustuhin kung mahal mo ang Diyos, masakit sa iyo na nasasaktan mo ang Panginoon. Ipanalangin po natin at nakakatiyak po ako, ang Panginoon ay nakikinig po sa atin. Ang sabi niya nga, yung lahat ng ating mga cares, no? Basahin nga natin, unang Pedro 5:7. Napakagandang talata po nito. Kung ito po ay ating pag magme-meditate tayo. Sabi niya, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Nababalisa ka ba sa kalagayan mo ngayon? Sabi niya, ilagak mo Bakit? Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Of course, nababalisa po tayo. Kaya nga nagtanong si sister Di ho ba? Sa Panginoon po natin ilagak, kapatid. No? Ang sabi sa Filipos 4:6, ano naman ang sabi doon? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Totoo po yan. Totoo po yung unang Pedro 5:7. Kailangan lang po nating lumapit ng may lakas ng loob sa Panginoon at ipagkakaloob niya po. Kung tayo po'y nababalisa sa ating kalagayan ngayon, alam ko may paraan ang Diyos kung ano po ang gagawin niya doon sa kanyang mga anak na nagtatapat. Maraming salamat, mga kapatid. So, hingi lang po ng advice about sa bago lang po sa pananampalataya, tapos pumunta po sa malayo, tsaka hindi na po gaano siyang active sa iglesia. Payo. Advice. Sa pananampalataya, napunta sa malayo, tapos hindi naging active. May mga kaibigan po ako. Kayo po ba yan? Kaibigan. Meron ka kaibigan ka-district na- ko po. Oo, ka-district ko. Active, tapos napunta sa iba, tapos hindi na naging active. Pumunta po sa city. Sa city? Pero sa galing po ng probinsya, active po sila. Pumunta sa syudad, tapos hindi naging active. Marami pong ganyan. Alam nyo, mga kapatid, ang isa sa dahilan, pinakapuhunan, para kahit saan po tayo mapunta, ay hindi magbabago ang ating pananampalataya kapag matibay po ang ating pundasyon. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil masasabi pong hindi niya ako pinabayaan, at ang isang dahilan kung bakit hindi po ako nadala ng anong tukso. Ang dami ko pong napuntahang lugar. Nung nasa Palawan po ako, mga kapatid, ay sumama po ako doon sa isang malaking bangka ng pangisda na lahat po ay naninigarilyo. Marami po doon ang drug addicts at mga lasinggo. Actually, sabi nga nung doktor na naggamot sa akin, yung naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng vitreous hemorrhage, nagkaroon ng hemorrhage yung aking mata, nagdugo yung namaga na ugat sa loob, ay ang isa sa pangunahing dahilan doon ay sigarilyo. So, hindi naman ako naninigarilyo, kaya sabi nila, for sure, meron po kayong history na lagi kayong nakakalanghap ng sigarilyo,
at may mga kasamahan kayong naninigarilyo. At doon ko po naalala, yung maghapon, nasa laot kami, nakapundo lang yung bangka habang naghihintay nung kawan ng isda na huhulihin, ay lahat po sila naninigarilyo. At wala ho akong ibang pwedeng pagtaguan kasi isang bangka lang yon. At malamang ay yun nga ang naging dahilan. So, napakalaki ng chance na ako po ay madala dahil nga binibigyan, naalok, ako na lang yung hindi, tapos sa inom, ayan pa. Ibig sabihin, ramdam ko po yung pressure mga kapatid. Pero dahil sa ako po bago napunta roon ay naging EY leader at talagang naano po ako, maaga po akong nasanay na magbasa ng Bible, natutuon ng maaga na mag-Bible study, nagsisermon. Yun ang naging puhunan ko. Kaya pati nang pumunta ako sa Manila ay yun din ang naging dahilan. So, ganun po ang dahilan po mga kapatid kung bakit meron, no? Marahil ay yung pundasyon kasi dapat mahalaga sa ating pananampalataya. Kahit saan ka mapunta, kapag ka ang iyong relasyon sa Panginoon ay matibay, ay hindi ka matitinag sa mga tukso. Kaya kung ang tanong doon ay payo, ay paalalahanan, kapatid, na huwag tuluyang makalimot sa Panginoon. Marami po ang nagdadaan sa mga backsliding. Mayroon po talagang mga nakakalimot, pero sila po ay nakakapanumbalik din. Payuhan, wag pong tigilan sa paalala. Kayo po ang nakakakilala, lagi niyo pong i-communicate at paalalahanan na sana ay wag naman nilang tuluyan ng iwanan ang Panginoon. Dahil dito sa syudad ay matindi yung pressure, lalo na kung ang trabaho niya ay hindi po makapagsimba ng Sabado, may pasok. Nako, isa sa dahilan yan, mga kapatid. So, kailangan natin din, talaga, tayong mga nakakaalam, kailangan natin silang paalalahanan. Marami naman eh. Marami naman ang nasa ganong kalagayan. Pero bandang huli ay nakakabalik din. Tanong lang po, kanina, yung tanong niya kanina, yung OFW hindi nakapagsimba. Ngayon, yung tanong ko, may assurance ba sa mga kapatid sa kaligtasan kapag lagi ka nagsisimba? Pag lagi nagsisimba, may assurance ba? Kanina yun. kasi hindi nakapagsimba. Balik ta rin naman, anay. Ngayon, reverse ko po. Yung bang lagi nagsisimba, may assurance ba sa kaligtasan? Maganda. Maganda pong tanong yan. Tao nagpunta sa simbahan. Yung isang pariseo, tsaka yung isang maniningil na buwis. Dininig ng Panginoon yung hindi yung pariseo, kundi yung maniningil ng buwis. Kasi nagsisisi siya. Ibig sabihin, yung nabasa ng Panginoon, yung katimtiman ng puso niya. Kaya ito sa kanina, hindi naman basiya nga ng magsisimba ka, maliligtas ka. Nagsisimba ka nga, malayo naman ang puso mo. Magsisimba ka nga, nandito ka sa loob ng simbahan, malayo naman yung iniisip mo. Wala din. Kaya hindi po basehan yun. Kasi tingnan natin, ang Diyos nakakabasa ng puso natin. Kaya sinabi, hindi natin pwede matulan. Pero sinasabi ng Biblia, wala naman kayong mababasa sa Biblia na pag hindi ka nagsimba, hindi ka maliligtas. You cannot read in the Bible. Hindi nyo mabasa yun. Pero, bahagi ng responsibilidad bilang Kristiyano, tinanggap na si Kristo, kaya tayo nandito sa loob na simbahan. Ang simbahan ay hospital. May mga sakit. Tayo po, lahat may sakit ng kasalanan. Kailangan natin yung doktor, ang Panginoong Hesus, na siyang magtatanggal ng ating sakit ng kasalanan. So, naalala po ninyo yung talinghaga tungkol sa nawawalang pilak. Nandun yun, alibughang anak, nawawalang tupa, at saka yung nawawalang pilak. Yung alibughang anak ay alam niya kung paano bumalik. Alam niyang nawala siya, alam niya kung paano bumalik. At siya po ay kusang bumalik. Yung nawawalang tupa, alam niyang nawawala siya, hindi niya lang alam paano bumalik. So meron pong mga nagbabackslide, wala namang nagpaalala, wala namang kusang bumalik. Yan yung masasabi natin naroon sa kagaya ng alibughang anak. Meron din namang mga nawawala
Ang problema, hindi nila alam kung paano, nahihiya o hindi nila alam kung anong pagagawin para makabalik. So yan po yung mga hinahanap. Kasi yung nawawalang tupa, hinanap siya yung pastol, yung nag-aalaga sa kanya. Pinasan pa balik. So ibig sabihin, tayo po ay may karapatan para hanapin yung mga nawawalang tupa. Ang masaklap po doon, yung nawawalang pilak. Yung nawawalang pilak nasa loob ng bahay. Hindi lang makita ng may-ari, pero nasa bahay. So yun po ay kumakatawan sa mga pwedeng sabihin natin na active, nasa loob ng church. Nasa loob ng iglesia, pero hindi niya alam, nawawala pala siya. At ito ang pinakamahirap hanapin. Yung hindi niya alam na siya pala ay nawawala. Kaya dapat alam natin sa ating sarili kung talaga bang tayo ay nasa Panginoon o hindi. Dahil hindi naman talaga totoo mga kapatid na kumo active 100% sigurado. Dahil baka mamaya personally present pero spiritually absent. Pwede ho yung ganon mga kapatid. Kaya nga tama sabi ni brother na ang advantage lang yung nasa loob ay may paraan talaga at madali pong magising. Dahil hospital nga ito, meron tayong mga pabalita o pag-aaral ng salita ng Diyos na nagiging dahilan. Kaya yung pamangking ko po na pastor ngayon, si Pastor Glenn Amican, siya po ay isinasama ko noong araw, natutulog dun sa likod. As in, walang natutunan. Sabi namin, mag-aaral ka dito sa Anguno ng education. Gusto niya pala ay magpastor. So, ayun, siya po ngayon ay district pastor na. So, ganun lang po mga kapatid ang buhay. Ang kagandahan, kapag nandito tayo palagi, ay may tendensing mabago. Huwag lang pong napaka-active pero pinagsisimulan ng problema sa church. Huwag naman sana. So, yan po ang aking masasabi doon. Brother Gomer. Ang napapansin ko po dun sa mga ganong klase ng tanong, ay binibigyan po natin ng merit yung ating ginagawa upang tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Napakahirap pong ihiwalay talaga yung ating ginagawa. Kaya nga laging tanong kung gagawin ko ba ito, maliligtas ba ako? Kung hindi ko ba gagawin ito, maliligtas ba ako? So kung titingnan po ninyo yung mga ganong tanong, nakabase ang kanyang kaligtasan doon sa kanyang gagawin. At ito po'y malungkot, mga kapatid. Ang sabi po ni Ellen White, hindi lang ako umabot kanina sa slide na to Babasahin ko po If you would gather together everything that is good, in holy, in noble, in lovely, in man, and then present the subject to the angels of God as acting part in the salvation of human soul or in merit, the proposition would be rejected as treason. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, yan po ay bunga ng ating relasyon sa Diyos. At ang ating kaligtasan ay nakabase sa ating relationship sa Diyos. Kaya tama si Brother Johnson doon sa kanya sinabi, hindi ho lahat ng nandito sa loob ay mayroong tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga pilak, hindi niya alam na nawawala siya. Kaya nga, ang backslide mga kapatid, hindi lamang yung nasa labas. Maaring active, may ministry, lahat na. Pero yun pala, backslide. Bakit? Katulad ng Pariseo, ipinipersit niya yung kanyang ginagawa. Lord, nagsimba ako, masipag ako magsimba, kaya dapat lang akong maligtas. Hindi ho ba? Ganun po ang nangyayari sa bagay na ito. Kaya kailangan po natin itong intindihin, unawain, ipanalangin sa ating Panginoon. Na anuman yung ating mga ginagawa, yan po ay response natin sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya po sa atin. Okay? May kasalanan ba na hindi patatawarin ng Diyos? Meron. Yung hindi hiningi ng tawad. Yung hindi hihingi ng tawad? Hindi hiningi ng tawad
Pero pag hihingi ka ng tawad, kahit anong kalaki ng kasalanan mo, kahit nakapatay ka, kahit nakaano ka, Oo. Kahit pag na, pinagsisihan mo yon, so papatawarin ka. Oo, si Apostol Pablo, inusig niya yung church, marami pa siyang pinapatay. Pinatawad naman siya. Ganon po, yung kasalanan na walang kapatawaran, ay ito yung kasalanan na hindi hiningi ng tawad. Ito yung kasalanan sa Espiritu, ayon po doon sa Mateo 12:30. Excuse me po, paano po yung nag-suicide? Ayun, ang mahirap. Di naman pwedeng i-advance niya yung tawad. Panginoon, patawarin mo ako, magsusuicide ako. Ayun. Nauna yung paghihingi ng patawad, tapos nahuli yung kasalanan. Wala hong, yun, medyo malabo tayo roon. Ngayon ito, babasahin ko lang po ito mga kapatid. Yung Mateo 12:31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. 32. At ang sino mang magsalita ng salita laban sa anak ng tao, ipatatawad sa kanya. Datapat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. So, ang kasalanan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Bakit? Yung banal na Espiritu kasi, siya yung nagpapaalala sa atin, sa ating kasalanan, siya ang sumusumbat sa atin para magsisi, para humingi ng tawad. Pag hindi ka humingi ng tawad o hindi mo pinakinggan ang udyok ng Espiritu, magkakasala ka sa Kanya at yun ang walang kapatawaran kasi hindi ka humingi ng tawad. Kaya idagdag na natin doon, yung mga hindi naniniwala sa banal na Espiritu Santo, delikado. Merong mga kapatiran tayo, hindi naniniwala sa Holy Spirit. Paano? Sinong uudyok sa Kanya? Yun pa man din yung iniwanan ng Panginoon nung umakyat siya sa langit. Brother Gomer. Ayan nga po ang katotohanan dyan mga kapatid, doon sa ating doktrina sa salvation. Maging yung pagsisisi, regalo ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, ito kasi yung iba, marami akong nakausap yung mga backslide, sabi nila, saka na ako magsisisi pag magsasandelo na. As if na meron tayong kakayahang magsisi sa ating sarili. Sa totoo po wala. Kung hindi doon sa udyok ng banal na Espiritu, wala hong kakayahan ng tao na magsisi. Kaya nga, yung kasalanan na hindi mapapatawad, yan na yung kasalanan na talagang hindi na pagsisihan. Bakit? Kasi wala na yung Holy Spirit Kaya nga doon sa Revelation, ang masama magpapakasama. Kahit tingnan po ninyo yung makakaranas ng 7 salot. Sa halip na magsisi ba? Hindi. Pinusong ang Diyos. Bakit? Hindi ho nila kayang magsisi sa kanilang sarili. Yan po yung kasalanan sa banal na Espiritu. Kasi nga, ang gawain ng banal na Espiritu ay lagi tayong i-convict. Kaya habang ikaw ay nakukonsensya pa, magpasalamat ka. Pagka hindi ka na nakukonsensya sa ginawa mo, delikado na yan. Kaya lagi po nating ipanalangin yung Holy Spirit. Ang sabi nga ng ating Panginoon, kung kayo na nga Ama, marunong magbigay ng ng mabuti sa inyong anak, kapag ang iyong anak humingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Parang ganun di ba? Gaano pa kayo yung Ama na ibibigay niya yung Espiritu Santo doon sa mga humihingi? So kapag nasa atin ang Holy Spirit, mga kapatid, lagi tayong aware. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay nakagawa ng, di ba, minsan bigla kang nagmura, sasampalin mo yung bunganga mo. Hindi sarili mo yon, gawa ng Holy Spirit sa buhay mo yon. Kaya mo nagagawa yon. Yung mga walang Holy Spirit, tingnan mo lumalabas sa bunganga. Hindi man lang nagsisisi kasi walang Holy Spirit. Basahin ko lang po yung talata doon sa binanggit ni Brother Gomer na pati yung pagsisisi ay gawa ng Diyos o siya po yung nagbigay nito sa atin. Sa Roma 2:4. Roma 2:4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So, gawa ng Diyos yon at yung kabutihan, yung gospel, yung mabuting balita, yung pagliligtas ng Panginoon, ang nagiging dahilan kaya ang isang tao ay nagsisisi. At yun ay sa pamagitan ng gawa ng Espiritu.
Mga kapatid, sa Old Testament pa lang ay ang banal na espiritu na ang gumagawa ho nito sa tao. At ang isa sa tungkulin ng banal na espiritu, mababasa natin ito sa Juan 16:7 hanggang 8. Ganun may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Yung mang-aaliw na ito ay yung banal na espiritu yan. Talatang 8, at siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. So, yun po yung trabaho niya. Kaya pag may nangangaral, mga kapatid, yung nakakarinig ay nababagbag yung kanyang puso, naaantig yung kanyang puso at doon nagkakaroon ng conversion. Yung may gawa ho noon ay ang banal na espiritu. Kaya nga sa ating pong fundamental beliefs, mga kapatid, ay wala ho talaga tayong ambag sa salvation. Lahat po yung gawa ng Diyos. Unang-una, nangangaral. Sino bang nagpadala doon? Yung Diyos. Pag nangaral siya, yung mga nakikinig, hindi yung nangangaral ang humikayat, kundi yung Holy Spirit. Ano, di ba nagpipray tayo? Sana kilusin sila ng Espiritu. Kaya yung pagsisisi na kanilang gagawin, sabi doon sa Roma, na binasa natin, gawa din ito ng Diyos. Yung Ebanghelyo, yung kabutihan ng Diyos, sa Diyos lahat yan. Pati yung response natin, yung pagsisisi, ay lahat po yun ay gawa ng Diyos. At ang gagawin ng isang taong niligtas, kasi dito, napagkakamalan kaming, huwag na palang sumunod. Hindi po iyon. Hindi kasi pinasusunod muna bago ligtas. Ligtas muna bago sunod. Yan po yung prinsipyo ng Biblia. Parang yung Israel. Hindi naman muna pinasunod sila sa 10 utos bago pinalabas. Pinalabas muna, pinalaya muna sa pagkaalipin bago ibinigay yung utos. So, hindi sila binigyan ng kondisyon. Ito 10 utos. Pag hindi kayo sumunod dyan, hindi kayo makakalabas sa Ehipto. So, hindi po ganun na sumunod ka muna para maligtas ka. At ito po yung malaking usapin ngayon sa loob ng iglesia. Maraming kumukontra dito. Yun naman talagang ating yun pa naman talagang ating pong doktrina. Yung pagiging masunurin natin ngayon ay hindi po yan paraan para maligtas. Kundi nung sumampalataya ang tao ng mabautismuhan na justified. Tapos na yung salvation. Ang buhay natin ngayon ay nagpapatuloy na lamang doon sa salvation. Yung ginagawa natin pagsunod, hindi natin nagdadagdag doon sa salvation kasi tinanggap na natin yon. Kailangan na lang pong makita sa atin yon. Kaya ang tawag po natin doon ay bunga. Yan. So dapat ay maging malinaw sa atin to. So, first of all, ako si Nix. Ang aking tanong is, di ba nakasulat sa commandment, honor thy father and mother. Pero paano magiging applicable yun kapag, let's say, na-provoke ng parents yung son or daughter na gawin yung bagay na hindi gustong gawin ng anak? Ang tanong ko is, nakalagay po kasi sa Bible, honor thy father and mother. Tapos yung parents na yun, applicable pa ba siya kapag na-provoke ng parents yung anak na hindi niya gustong gawin pero ginawa niya? Ang ibig mo bang sabihin ay mayroong ipinagawa yung magulang sa anak na ayaw niyang gawin? Ganun ba? Yes. Hindi niya gusto. Hindi niya gustong gawin. Opo. Ayan. So para at least maliwanag po yung ating sagot. Kasi nga, kung yung utos ng magulang ay lumalabag sa kalooban ng Diyos, kaya nga sa utos, tingnan po ninyo sa Mateo 22:36. Sabi ng nagtanong sa ating Panginoon, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Verse 38. Ito ang dakila at pangunang utos. What does it mean? Kapag ang utos lalabag sa pangunang utos, ito kasi yung pangunang utos pag-ibig
sa Diyos. Mga kapatid. Ang ibig sabihin, kung ang utos sa iyo ng magulang mo ay lalabag sa unang utos, ay hindi ho natin dapat sundin yon. Ang sabi ng Apostol Pedro, dapat muna kaming sumunod sa Diyos bago sa tao. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Kasi, halimbawa, nakilala mo ang Panginoon. Isusuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Sabi ng magulang mo, pag nagpabautismo ka dyan, lumayas ka na rito. Ay may honor your father and mother. Anong susundin mo? Ito ang pangunang utos. Ang una sa lahat, ang susundin natin ay ang Diyos, bago ang tao. Ngunit kung ang magulang naman natin, ang inuutos niya ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ay dapat po tayo magpasakop. Yun po yun, kapatid. Okay? Kung itutuloy pa natin yan, verse 39. Yan, para at least makita natin. At ang pangalawang, katulad nito, ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, pangalawa lang ang magulang. Hindi po pwedeng mauna ang magulang sa Diyos. Pag humadlang na ang iyong magulang sa paglilingkod mo sa Diyos, dapat ang mauna dyan ay ang Diyos. Yan, okay po. Gusto kong magpasalamat sa ating kapatid na nag-invite sa atin at sa buong iglesia. At sana po ay nakinabang po tayo at binabati rin po natin lahat ng ating mga follower. So maraming salamat po.